Agad na akong pumasok sa banyo at naligo. May hot and cold water naman ang gripo roon, kaya tinimpla ko lang na maging maligamgam. Ang sarap pala sa pakiramdam na maligo na mainit na tubig habang may tama ng alak. Parang ang bilis mawala ng pagkalasing ko. Hanggang sa nakalimutan kong may gagawin pa nga pala ako. Masyado akong nag-enjoy sa pagtayo sa harapan ng shower habang pumapatak sa akin ang manipis na hibla ng tubig na parang manipis na ambon lang pero mainit. Kaya sobra talaga akong narelax at nakalimutan na ang oras. Hanggang sa marinig ko nang nagsalita si Ma'am Cherry sa labas ng pintuan. Ang tagal mo naman dyan, Regan. Papasok na ako ha. Gusto ko ring sumabay na magbabad sa warm water. Wika niya at agad nang pumasok. Pagkapasok niya ay napaharap ako sa kanya. Para siyang nakakita ng multo at natakot. OMG, I'm gonna die. Wika niya sabay lumabas ng banyo. Ako naman ay dali-dali nang nag-off ng shower. Kinuha ang tuwalya at nagtapis. Sumunod ako kay Cherry hanggang sa kabilang room. Sabi ko pa, "Anong nangyari, Ma'am Cherry? Bakit ka po natakot?" Sabi naman ni Tita, "Really, Regan, ganun yun?" Hindi naman po siguro." Sagot ko pa, "Ano ka ba? Hindi matatakot si Cherry kung hindi yun ganun." Sabi ko naman, Sorry po, pero ano po bang magagawa ko kung ganitong gifted talaga akong..." Parehong nakangiti sina Antoinette at Graham. May pinagbubulungan sila. Tapos sabi ni Antoinette, "Kung gusto mo, Cherry, ako na lang mag-a-avail ng birthday privilege mo." Sabi naman ni Cherry na medyo natauhan na. "No, may naisip na akong paraan para hindi ako pumanaw sa gabing to." Sabi naman ni Ma'am Graham, "Cherry, can I share?" Sabi naman ni Cherry, birthday ko nga to, diba? Kaya hindi pwedeng share-share. Bahala kayo mag-book sa ibang araw. Basta sa gabing to ay akin si Regan ha. Let's go na, Regan." Wika pa ni Ma'am Cherry at hinila na ako papabalik sa kabilang kwarto. Pagkasara ng pinto sa pagitan ng dalawang kwarto, ay sinimulan ko nang gawin ang trabahong binayaran sa akin kanila Ma'am Grea at Ma'am Antoinette bilang birthday gift kay Ma'am Cherry. At noong makatapos ay sabay na kaming nakatulog. Hindi ko na alam kung ano pa ang ibang mangyayari sa kabila. Basta kami ni Ma'am Cherry ay mahimbing ang tulog. Hindi ko alam kung anong oras na noon nang may tumapik sa balikat ko. "Regan, gising na, umaga na. Kailangan na nating umuwi para tuloy-tuloy na ang pahinga natin." Unti-unting rumihistro sa utak ko ang boses noong nagsalita, si Tita Gwen. Noong magmulat ako ng mata ay tatayo na sana ako, bigla akong napahinto at napasilip sa ilalim ng kumot. Hindi ko pa pala na isusuot ang aking mga kasuotan. Noong lingunin ko si Cherry sa tabi ko ay ganun din siya at mahimbing pa rin ang tulog. Kaya sabi ko kay Tita Gwen, Tita, pa-assist naman po. Pakiabot po ng tuwalya. Kapag tumayo po ako na dala ang kumot ay walang matitira kay Ma'am Cherry." Dali-dali naman siyang pumunta sa banyo at kumuha ng isang tuwalya at hinagis na sa akin. Saktong naitapis ko lang iyon at nagsipasok sa kwarto namin sina Antoinette at Graham. "Regan, buhay pa ba yung kaibigan namin? Baka naman ang sarap ng tulog mo tapos wala kang kaalam-alam na matigas na pala yung katabi mo." Sabi ko naman, "Hindi naman po siguro, mainit pa naman po siya nung tumayo ako." Lumapit naman si Antoinette kay Cherry. "Ala, oo nga, tama ka, mainit pa siya. Kaso, sobrang init." Agad namang nagsalita si Ma'am Graham. "Ha? Talaga?" Tapos lumapit siya at tinawakan ang pisngi ni Cherry. "Ala, oo nga, sobrang init niya. Anong gagawin natin?" Sabi naman ni Antoinette.
E di ako na lang yung magdadrive ng sasakyan niya at doon ko na siya ihahatid sa bahay ng pamilya niya. Dahil wala ring mag-aalaga sa kanya kung doon ko siya ihahatid sa condo unit niya. Sabi naman ni Clea, okay sige, doon ka na muna Regan sa kabilang kwarto. Bibisan lang namin si Cherry. Hindi na ito ang tamang oras para may makita ka pang iba sa kanya. Naku, mukhang na-murder talagang babaeng to. Ang daming natuyong dugo sa sapin eh. Uwi ka ni Ma'am Clea. Tapos ginusuan naman ako ni Tita Gwen na pumunta na sa kabilang kwarto. Gusto ko pa kasi sanang makita ang mga bahid kaya hindi pa ako umaalis. Narinig ko pa rin naman ang pag-uusap nila dahil bukas naman ang pintuan. Ang sabi ni Clea, paano natin yan ibababa? Mukhang hindi niyan kakayanin makatayo. Wala kang malayo. Sabi naman ni Tita Gwen, eh di bubuhatin ni Regan papunta sa kotse. Kayang-kaya niya yan. Baka nakakalimutan niyo, si Regan ang naglipat sa inyo sa kwarto noong malasing kayo sa bahay. Ay oo nga pala. Sagot naman ni Antoinette tapos nag-focus na sila sa pagbibihis kay Cherry. Ilang saglit pa ay pumunta na si Ma'am Clea sa kwartong kinaroroonan ko. Saglit siyang napatingin sa akin sabay sabing, hindi ko alam kung may excite ako o matatakot ako sa'yo. Mahina lang ang pagkakasabi niya tapos lumapit na sa telepono at tinawagan ang reception. Sa narinig ko ay parang ipinapaalam niya na isa sa amin ay may lagnat at bubuhatin lang papunta sa parking lot. Baka raw kasi makita sa CCTV at pag-isipan ng masama ng mga security personnel na nakabantay sa CCTV monitor. Noong ayos na at nabihisa na si Cherry, ay binuhat ko na iyan at bumaba na kami papunta ng parking lot sa basement. Madali naman nakapunta roon dahil may elevator at pagkababa ay malapit lang din. Doon isinakay si Cherry sa sasakyan niya mismo, pero si Antoinette na ang nag-drive. Noong makaalis na sila ay tsaka pa lang din umalis ang sasakyan ni Ma'am Clea bago kami. Habang nagmamaneho si Tita Gwen ay nakita ko siyang nakangiti. Kaya sabi ko, anong meron dito? Bakit ka po napapangiti dyan? Naisip ko lang kasi noong college kami ay si Cherry ang medyo maharot. Parang hindi yan nawawala ng boyfriend. Pero ngayon lang nangyari na tila na murder siya at nagbabaga sa lagnat. Napabilib mo kaming lahat Sabi ko naman, wala naman pong nakakabilib roon. Nakukonsensya nga po ako eh. Kaso tinanong ko naman po siya kung gusto niyang ituloy o titigil na. Gusto niya raw talagang ituloy. Kaya wala na rin po akong nagawa kundi ang sundin siya. Lalo at bayad naman po ang trabahong iyon. Sabi naman ni Tita Gwen, oo nga, tama ka. Ito palang 20,000 na bayad nila Antoinette at kaya sa pagpayag mo sa kanilang asikasuhin si Cherry. Ipunin mo na lang lahat ng perang makukuha mo mula sa mga kaibigan ko para pagka-graduate mo ay may malaking ipon ka na. Pwede mong itulong yan kina mama mo na magkaroon sila ng isang malaking negosyo. Baka nga isang taon lang ay malaki-laki na ang maiipon mo. Pero depende pa rin iyan kung magtuloy-tuloy sila sa pagtatrabaho sa'yo. Pero sa tingin ko rin ay magugustuhan nila ang serbisyo mo. Basta ang sekreto ay palagi mong ipagluluto ng masarap na ulam para mahumaling sa serbisyo mo. Okay po tita, susundin ko po ang advice niyo. Sagot ko pa tapos ibinulso ko na iyong 20,000 pesos na inabot niya. Pagkarating sa bahay ay sabi niya, paano Regan, mauna na ako sa'yo matutulog na ako. Antok na antok pa talaga ako, baka mamayang mga 3:00 ng hapon pa ako magigising. Okay po tita, ako na pong bahala rito. Magluluto lang po ako ng ulam natin ng mabilisan para pagkagising po natin ay kakain na lang po tayo. Okay, sige. Sagot ni tita at umakyat na sa kwarto niya. Ako naman ay sa kusina na muna dumaretso. Tiningnan ko kung anong pwede kong lutuin.
Nakita kong may manok at luya. Kaya tinolang manok na agad ang naisip ko, lalo at may sitaw din naman. Noong matapos na akong magluto ay dinampot ko na lahat ng basura at pinagsama-sama para ilabas na. Araw kasi iyon ng Sabado at may pick up ng basura. Kaya kailangan mailabas na kaagad para hindi na maiwanan. Lalo at hindi ko alam kung anong oras din ako magigising sa kinahaponan. Kadalasan pa naman dumadaan ang truck ng basura ng 2:00 ng tanghali at sigurado akong malalim na ang tulog ko noon. Habang inaayos ko ang malaking trash can namin sa labas, ay bigla namang lumabas ng gate ang magandang dalagang kapitbahay namin na si Chelsea. Uy, Regan, kamusta? Ayos lang naman. Regan, wala kayo kagabi ah. Napansin kong madilim ang terrace nyo eh. Oo, umattend kami ng birthday celebration sa kaibigan ni Tita Gwen. Maliban sa kainan, meron ding inuman. Kaya hindi na rin safe kung magdadrive pa kaming papauwi. Kaya pala. Siya nga pala, Regan. Pwede ba kitang ma-invite mag-swimming? Diba December ngayon? Hindi magandang mag-swimming dahil malamig ngayon. Ano ka ba, Regan? Uso pa rito ang hot spring, no? Doon sa Pansol. Private resort naman ang kukunin natin. Walang ibang tao. Tayo lang ang mag-occupy ng buong resort. Kaya walang manggugulo ron. Sino ba yung sinasabi mong tayo? Ako, ikaw, si Mama, at si Tita Margaret yung katulong namin. Pinsan niya si Mama, kaya tita ko na rin siya. Boring kasi kung kaming tatlo lang. Kaya sabi ni Mama na mag-imbita raw ako ng iba. Kaya ayun, sinabi kong ikaw ang iimbitahin ko. Sabi ko naman, naku Chelsea, hindi ko pa masasagot yung imbitasyon mo na yan. Alam mo naman na nakay Tita Gwen ang approval sa lahat ng lakad ko. Kaya kailangan ko munang magpaalam sa kanya. Ganun ba? Di sige, magpaalam ka muna. Sabihin mo kay Ate Gwen na sumama siya kung pwede siya ron. Kailan ba? Sa Wednesday na yun. Gitna ng weekdays. Di hindi pwede noon si tita dahil may pasok na siya noon. Imbitahin mo pa rin. Malay natin kung willing siyang umabsent para makapag-relax. Sabihin mo sa pansalang venue. Okay, sige. Magpapaalam ako. Sabi niya naman, saglit lang Regan na. Hintayin mo muna ako dito. May kukunin lang ako. Wika niya tapos tumakbo na papasok ng kanilang bahay. Noong lumabas ay may dala na siyang 3 malalaking Cadbury na chocolates. Regan para sa'yo. Para sa akin lang to. Hindi kaya mabungi ako nito bago ko pa maubos. Ano ka ba? Huwag ka nang magreklamo. Masarap yan at mamahalin. Oo nga, mukhang masarap siya. Pero teka, baka naman dinekwat mo lang to sa tindahan nyo. Mapapagalitan pa ako ni Aling Carmela. Hala siya, saan ka nakakita ng normal na sari-sari store na may tindang Cadbury chocolates? Hindi rin yan pwedeng i-display basta-basta dahil madali ang matunaw. Kailangan kapag i-display yan ay nasa mini chiller na transparent glass ang pinto para makita ng mga customer. Ganun ba? Di, saan pala to galing? Huwag mong sabing binili mo lang para ibigay ito sa akin. Nako, hindi rin. Galing yan kay Daddy. Dumalaw siya rito kahapon. Sa isang buwan kasi dumadalaw siya rito ng 1 hanggang 2 beses. Nakikipagkwentuhan lang sa akin at nangangamusta. Tapos nagdadala rin siya ng kung ano-anong pasalubong. Marami siyang bigay na chocolates. Tapos ngayong umaga, pagkagising ko ay ikaw ang unang naisip ko na bigyan. Kaya kanina pa ako pasilip-silip kung lalabas ka ba. Salamat pala rito Ang sweet mo naman. May pa chocolate ka pa. Oo naman. Kasing tamis ng pagtingin ko yan sa'yo. Wika niya pero mahina na ang pagkakasabi ng dulo. Pero narinig ko pa rin ng malinaw. Kaya sabi ko na lang, anong sabi mo? Sabi ko, oo, sweet talaga ako.
Sige na, pumasok ka na sa loob. Mukhang kailangan mo pa ng mahabang tulog. Namumula at namamaga pa yung mga mata mo eh. Oo nga eh, halos mag-uumaga na kasi natapos yung inuman. Kaya nasa 2 oras lang siguro ang tulog ko. Sige na, papasok na muna ako. Okay, sige Regan. Sweet dreams ha. Wika niya tapos pumasok na ako sa loob ng compound. Pagkapasok ko ng bahay ay inilagay ko na sa ref ang 2 chocolates na bigay ni Chelsea. Tapos yung isa naman ay binuksan ko na at kinain. Napakasarap talaga noon, halatang mamahalin. Matapos ko iyong kainin ay nagtoothbrush muna ako bago ako umakyat sa taas at nahiga na sa aking kwarto. Gusto ko pa sanang maligo pero hindi na kaya. Sobrang pagod na ako. Baka mawala pa ang antok ko kapag naligo ako. Kaya naman agad na akong humiga at pumikit. Hindi ko alam kung gaano kabilis pero alam kong nakatulog na rin ako agad. Kinahaponan noon ay naramdaman kong may umupo na sa kama ko. Unti-unting bumababaw ang tulog ko noon hanggang sa magsalita si Tita Gwen. Regan, gising na. Nagugutom na ako. Anong niluto mong ulam? Sabi ko naman. Tinolang manok po, tita. Sagot ko pero hindi pa ako nagmumulat ng mata. Nagulat ako dahil bigla rin siyang humiga at sumiksik sa may gilid ko at pilit umuunan sa braso ko. Sabi ko naman, akala ko po ba nagugutom ka na? Bakit humiga ka pa? Sabi niya naman, ikaw kasi ayaw mo pang bumangon agad. Kaya tinabad na naman tuloy ako. Nagmulat ako ng mata at tiningnan siya. Nakapikit siya habang nakasiksik sa tagiliran ko ang muka. Napakaganda talaga ni Tita Gwen. Kahit pa walang makeup o wala pang ayos ang itsura, talagang mahalata ang organic beauty niya. Hindi kailangan magsuklay, mag-makeup o mag-lipstick. Natural sa kanya ang kanyang kagandahan. Napalunok tuloy ako bigla at may nagalit na bahagi ng aking katawan. Lalo na noong may masilip akong magkatabing kambal. Sabi ko na lang, oh, sige na po, bumangon na po tayo para makakain na. Nagugutom na rin po ako. Wika ko at nauna na akong bumangon tapos hinila ko na siya papatayo. Nakangiti naman siyang tumayo habang sinabing, Regan, inaantok pa ako eh. Buhatin mo ako pababa. Naku, wag na tita. Delikado yun kung pababa. Baka madulas ako at pareho tayong gumulong pa ibaba ng hagdanan. Aliga na, akain na lang po kita sa bewang. Wika ko pa at inakay na siya sa bewang at bumaba na nga kami. Nakatulala lang siya sa hapagkainan habang ako naman ay naghahain ng mga pagkain. Noong ready na ay mabilis na siyang nagsimulang kumain. Noong matapos na kaming kumain ay sabi ko, Tita, nakausap ko po pala kanina si Chelsea. Nag-i-invite na mag-swimming. Hot spring daw po sa Pansol. Tayong 2 inimbitahan niya. Kailan daw? Sa Miyerkules daw po eh. Ala, Miyerkules. Sayang, gusto ko pa naman maligo sa ganun. Yung mainit ang tubig sa swimming pool habang magbababad ng matagal. Ang sarap nun. Nakakalinis ng balat at nakaka-relax din. Sige po tita, sabihan ko na lang din na hindi tayo pwede. Oh, teka. Ako lang naman ang hindi pwede. E di sumama ka. Sino-sino raw bang kasama niyo? Silang 3 lang daw po eh. Yun naman pala eh. E di sumama ka na. Paano ka po tita? Paano ang pagkain mo sa kinagabihan? Hala siya. Ilang taon akong nabuhay ng mag-isa. Kinaya ko naman. Tapos ngayon tuloy na mawawala ka lang ng isang gabi. Hindi ko nakakayanin. Sige na, sumama ka na. Basta bago ka umalis ay magluto ka ng ulam. Para pagka uwi ko sa kinagabihan ay may ulam ako na may papainit. Ako na lang din ang magsasaing ng kanin. Sa rice cooker lang naman lulutuin kaya mabilis lang yan.
At gusto ko rin ng bagong luto, kaya ako na ang magsasaing ha. Sigurado ka po ba, tita? Oo naman. Hindi naman ako mahigpit sa mga ganyang bagay. Tsaka alam ko na ngayon na hindi mo gagawin basta-basta ang bagay na yun. Lalo na kay Chelsea, dahil hindi pa naman yan nagkaka-boyfriend. Kung si Cherry na veterano na sa ganong usapin, ay nawala ng malay at nilagnat pa ng todo, si Chelsea pa kaya. Kaya sigurado akong kahit makiusap sa'yo si Chelsea, ay hindi mo magagawang mapagbigyan yon. Nakangiting wika pa ni tita, pero totoo naman talaga yung mga sinabi niya. Noong matapos makakain ay doon na muna si tita tumambay sa sala habang may dalang isang tasa na may lamang ice cream. Ako naman ay nagugas na muna ng mga pinggan, tsaka ako pumunta sa sala na may dala rin na tasang may ice cream. Sabi niya pa, dito ka na maupo sa tabi ko ha, ang layo mo naman. Kaya napilitan na akong lumapit sa mahabang sopa. Agad naman siyang humiga habang nakaunan sa mga hita ko. Sabi niya pa, kung ako kaya ang humiling sa'yo ng Regan, pagbibigyan mo ba kaya ako? Sabi ko naman, sigurado ka po ba dyan, tita? Diba magkamag-anak talaga tayo? Oo, alam ko. Joke lang naman yung tanong ko, no? Pero kapag naiisip ko ay parang mas nakakatakot kaysa sa excitement. Ayoko magmukhang murder victim eh. Pero isa rin yung kind of adventure. Isang kakaibang adventure na napakasarap subukan. Wika niya pero hindi na ako sumagot pa dahil hindi ko alam kung ano ba dapat kong sabihin. Dumilim na lang ang buong paligid ay ganun pa rin ang posisyon namin. Walang nagsasalita dahil nakikinig lang kami ng music sa FM station na kanyang kaset. Kinabukasan, araw na ng linggo, maaga akong ginising ni tita para mag-jogging. Pagkalabas namin ng gate ay naroon na rin si Chelsea. Hi Ate Gwen! Hello Chelsea, good morning. Ano, sabay ka ba sa amin? Opo. Di sige, mag-stretching lang kami tapos go na tayo. Noong matapos nga kami mag-stretching ni tita ay nagsimula na kami sa pagja-jogging. Sabi pa ni Chelsea, Ate Gwen, sinabi na ba sa'yo ni Regan ang invitation ko? Oo, ano bang meron? Bakit magsiswimming kayo ng ganong araw? Birthday ko po. Talaga? Ilang taong ka na noon? 19 na po ako. Wow, fully grown beautiful woman ka na talaga. So, pwede ka pong makasama Ate Gwen? Nako Chelsea, sa totoo lang, gustong-gusto kong sumama. Kaso busy na kami masyado para sa year-end and third quarter report. Kaya bawal ako maka-absent noon. Besides, sigurado rin na isang linggong straight na overtime ako noon. Kaya I'm very sorry talaga. Pero may pambawi naman ako sa'yo. Papayagan ko si Rega na sumama sa inyo. Kahit ilang araw o gabi pa. Talaga po, Ate Gwen? Nice. Salamat po ah. No worries, Chelsea. And advance happy birthday sa'yo. Bati pa ni tita at nagpatuloy na kami sa aming pagja-jogging. Gaya ng normal na mga weekend, after ng jogging ay naligo lang si Tita Gwen at natulog na. Gisingin ko na lang daw siya kapag 1 PM na dahil ganong oras na kami kakain para mahaba ang maging tulog niya. Mabilis lumipas ang mga araw at araw na iyon ng Miyerkules, ang araw ng outing ng family ni Chelsea. Kaya naman, noong makaalis na si Tita Gwen ng 6:00 ng umaga, ay naganda na rin ako agad ng sarili. Inubos ko ng kainin iyong natirang sinaing. Nagsaing kasi ako para sa almusal ni Tita at baon niya sa tanghalian. Tapos iyong natira ay kasyang-kasya pa para sa almusal ko. Nagluto rin naman ako ng apritadang manok noong nakaraang gabi. Kaya yun na lang din ang iuulam niya sa kinagabihan pagka-uwi niya.
Noong nakaredy na ako ay lumabas na ako ng bahay at dala na ang backpack na may lamang mga damit na panligo at ayun my loves, awat muna tayo ha. Mahaba ang kwentong ito ni Sir Regan. Siguro aabot ng mahigit sa 10 parts. Pero huwag kayong mag-alala, mas mabilis ang pag-upload ko rito dahil short series lang naman ito. Salamat sa pakikinig my loves ha. Abang-abang lang po sa kasunod nito. Ingat ka palagi my loves. Take care and bye-bye.